Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Don't quit. Don't stop believing. You are closer than you think. Don't stop. Don't look back. Keep on. Press on. Fight the good fight of faith. You are a winner. You are victorious. You are champion in the land. Glorify Him. You are able, for God is able. He is able to give you the blessing that you need. Hallelujah. Hallelujah. You will bring home your blessing. You will be healed. And God is setting up a sanctuary and a tabernacle that you are forever blessed. And the hand of God is upon you. You are favored and blessed. Oh, I just pour out the anointing more. More of Jesus. More of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, Panginoong Diyos, naririto kami. Hindi para mabigo, kundi para bumangon. Sapagkat ang matuwid man ay matumba ng 8 ulit, 7 ulit, siya'y babangon muli. For we are pressed and we are shaken in every side. And this momentary affliction will give eternal glory to your Father in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kaya yung pagsubok mo, yung sakit mo, yung kakulangan at kakapusan mo, yan ang daan at tulay para sa iyong tagumpay. Para makita mo na ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Hindi para manlupaypay, kundi magkaroon ng buhay, sigla at tagumpay. Ang biyaya niya ay sapat. Ang biyaya niya ay lubos, kaya ikaw ay kanyang tinubos. Hallelujah! Kaya magdiwang ka ngayong gabi. Bawal ang malungkot, bawal ang tamad, bawal ang mahiyain. Ngayong gabi, ang lahat ng magdiriwang ay tatanggap ng kanyang katanggap-tanggap na pagpapala at mararanasan mo ang biyaya at kasiglahan buhat sa ating Panginoon. Magdiwang ka ngayong gabi. Magdiwang ka ngayong gabi. Magdiwang ka ngayong gabi. Magdiwang ka ngayong gabi. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. I can sense in the atmosphere, God is arranging and lining up the people that should be connected in your life. I can see in the spiritual realm that God is touching the area that is ill and sick in your body. God is working in our behalf. He is Jehovah Rapha. He has healing manna from heaven. Healing is yours. Believe it right now. Shout amen if you believe you are healed. Hallelujah. And tonight is the night that God is about to meet you. Hallelujah. Your hands will be full of blessing and full of creativity. Whatever you touch will be prosperous. Lahat ng makakasama mo ay magiging maligaya dahil ikaw ay nagliliwanag. Lahat ng taong sasama sa iyo makikisindi ng apoy. You are the light of this nation. You are a city in the hill that cannot be hid. And it is His good pleasure to give you the kingdom of God. Hallelujah. He delights in your prosperity. It is His good pleasure to give you the kingdom of God. I pray and declare na hindi po ito sabi-sabi, hindi po ito katang-isip, hindi po ito salitang hiwaga, hindi po ito pinaghihinalaan, ngunit ito'y pinaniniwalaan na siyang nagsabi ay gagawin ng ating Panginoon. Ang tenga ng Diyos ay napakalaki.
para marinig ang ating tinig na nagpupuri sa Kanya. Kaya ngayong gabi, just believe and declare, this is my night, and the rest will be awesome. The rest will be great and will be amazing. Mapapasigaw ka na yung luha mong, iyong matagal nang iniluluha mong anak ay magbabalik loob sa Diyos at sasabihin, Mommy, Daddy, ipakilala mo ang Diyos na iyong sinasamba. Isama mo ako sa revival na iyong dinadaluhan. Gusto ko nang maglingkod sa Panginoon. This is the hour. This is the time. This is the moment. The Spirit of God is working in the midst of your spouses, in your husband, in your wife, in your children, in your neighbor, in your in-laws. God is working and showing up. He is visiting every family, that every household will come in the name of Jesus. Hallelujah. Marami po ang maliligtas sa huling panahon. Yan po ang tatandaan ninyo. Bagamat makipot at masikip ang daan tungo sa langit. Pero tandaan po ninyo, pag nag-concert ang isang blockbuster na artista, kahit mahaba ang pila, pinipilahan. Kahit mahaba ang kanilang intayin na maghapong oras, kahit mayroong delay sa show o hindi nagbukas ang isang department store dahil sila'y may sale, ang mga tao ay nakapila dahil sila ay masidhi ang pagnanasa na makita at matanggap ang gantimpala. Kaya kayo ay pipilahan ng maraming tao, susunod ang maraming tao sa lugar na ito, magkakaroon ng traffic sa lugar na ito dahil makikita nila ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon. Let Jesus be lifted up. Let Jesus be lifted up. Lift Him up. Lift Him up. Lift Him up. Glory. Glory to the highest. Hosanna in the highest. Hallelujah. And that night will come because this is the beginning of the night. Simula po nung unang gabi hanggang ngayong gabi, patindi ng patindi ang pagkilos ng Diyos. For no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. But the good thing is, God is forever good, and He is always good for His children. Ikaw ba'y anak ng Diyos? Ikaw ba'y anak ng Diyos? Hindi ka ata naniniwala. Ikaw ba'y anak ng Diyos? Kaya kung anak ng Diyos ikaw, sumigaw ka ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We are the people. We are the people of His pasture. The children of the Most High. The servant of the living God. Kaya Panginoong Diyos, maraming salamat. We believe in You. We believe in Your works. And we believe in Your word. Let Your will be done on earth as it is in heaven. You are the provider. And You are the healer. You are the great I am. You are the God who has no beginning and no ending. And You who started good things in us will fulfill and accomplish it until the day of the return of Jesus Christ. Salamat po. Tuloy-tuloy naming mararanasan ng Iyong biyaya. Ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, ang lahat ng may hindi ngay magsabi na, Amen! Hallelujah! At napakabuti po ng Panginoon at ginagamit niya tayo sa gawin ng lalawigan ng Laguna. And we have a strong church in the south. Pero mabigat po kasi, iniimbitahan din ako sa ibang churches. Nakakayanan naman po. Pero pag yung sa tatay mo na siyang nagsisimula at nagpapasimuno, ay totoo po. Because people will have always an expectation, a comparison. Normal po yun. You will compare who will be better, si Pastor Dex o si Daddy o ako. O baka sasabihin niyo si Jonathan would be rising from the outside. There will always be comparison. Normal po yun. But I just want to let you hear that we are not competing, but we are completing the purpose of God. Amen. To live for Jesus and to tell you the wondrous work of our Lord Jesus and our Savior. Napakaganda po ng ginawa ng Diyos
at gagawin sa ating mga buhay. Kaya for me to say, napakatindi po ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng pamilya, at especially to my dad. Sabi ko nga gano'n, Dad, may reunion daw po tayo sa darating na December 27, mga Durante family. At sabi ko, Dad, nangamatay na po yung mga tito ko na matatanda. And none of them reach the age of 60 plus. Ibig sabihin, ang iba yun, mga nangamatay na ng 6. Ilang taon po si Tito Abit nung namatay? 62. 62. Yun na po yung pinaka-the most. Lahat na po naubos na. Ang mga tito ko na lang na natitira, 3 na lang po, 55 years old. Pero here is my dad, breaking the curse, 66 years old, buhay, malakas, matatag, dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. In the Durante lineage, pinakamatanda na po ang 50 years old. Ang lolo po namin, ang tatay po ni Daddy, only reached 54 years old. But he surpassed that. At sabi ni Daddy, hindi ata yung Durante ang namana ko. Yung namana ko ata yung Serrano sa lola ko, sa lola mo, sa nanay ko. 101 years old kung mga mamatay. Kaya yun ang namamana ng may pinaniniwalaan na ang Diyos ang nagdaragdag ng buhay. My dad is 66 years old. Lumalaban pa po sa amin niya sa buhatan at paagahan ng gising. Minsan po kami hapong-hapuna, pero siya'y malakas pa rin. Bakit? Dahil isinasabuhay niya ang salita ng ating Panginoon. Amen. So can we just give praise para sa ating Panginoon, para sa buhay ni Pastor Greg? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na alas 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. And it's really hard to see my mom and my dad. Okay lang na nandun ako sa Binyan eh. Kahit anong gawin ko doon, di naman nila alam. Pero maganda naman yung ginagawa ko. Pero yung nandiyan sila side by side, it's really hard. Totoo po yun. Totoo yung sinasabi ni Pastor Dexter. Kaya mag-Bible study kami, 5 o 10 grupo. You feel comfortable, pero you are feeling the feet or the shoes of an elder who has defeated many demons and won every trials, and he is triumphant in his time, ay napakalaki pong challenge. But I believe God is no respecter of person. The same God my dad served is the same God that I serve. And the same God that He preached is the same God that I will preach tonight. Amen? Kaya hindi ako papayag na hindi kayo mapagpala. Uuwi kayong pinagpala. Uuwi kayong malakas. Uuwi kayong maligaya. At uuwi kayong puspos ng ating Panginoon. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Ezekiel chapter 37, verse 1 hanggang verse 4. Dati po ako po ay palasagot sa magulang, pero nung ako po'y tumanda at nagka-pamilya, I reflect the value of honoring your parents. Dati po, pag ako ay maliligot, may gumamit ng tuwalya ko, pag ginamit ng kapatid ko, ni daddy o sino pa man, ihahagis ko na po yun sa lalabahan. Ganun po ako kaselan. Pag ginawan ako ng project at mali yung ginawang project, ibabato ko po yun, itatapon ko. Ganun po ako ka-perfectionist. Pero through time and time, the Lord is changing this vessel to become a vessel approved unto God. Amen? Sa araw-araw, sa paglilingkod at sa mga nakakadil mo sa buhay at sa paglilingkod sa Diyos, you keep on learning.
Kaya nga po, as Christians, we need to progress, not to regress. Ibig sabihin, progresibo po ang ating pag-unlad. Wala naman pong baby na naglampin pa rin na 60 years old na. Amen? Ang mga baby ay natututong lumakad, hindi na nagdadiaper at natututo ng magsuot ng boxer shorts. Amen? Kaya nga, there is always maturity. There's always flourishment. May pag-unlad at may paglago. Kaya kapag hindi ka umuunlad, wala sa Diyos ang problema, nasa atin ang problema. All we need to accept is, Lord, I need you more than like water. I need you more like than bread. I need you more than like air because you are my everything. Sa Ezekiel chapter 37, verse 1 hanggang verse 4, the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. Sa verse 2, and caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the valley, and lo, they were very dry. Sa verse 3, and he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Sa verse 4, again he said unto me, prophesy upon this bone, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa gabing ito. Ikaw ang nagpapahayag at maihayag ang katotohanan sa puso ng bawat isa. Ang saradong puso'y magbukas at ang tuyo ay manariwa at makita nilang dakilang pagkilos sa gabing ito, na kami ay mamukadkad at mamunga. For you are the vine and we are the branches. Apart from you, we are nothing. And Lord, teach us to become a person full of vision and full of grace, full of anticipation that the best days are ahead of us. The rest of our lives will be the best of our lives. Kaya salamat po, Holy Spirit, you're the great teacher. The mind can forget, but the Spirit of the Lord will remind us. Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise. Kaya salamat po. Let this place be filled with manifestation of the anticipation of our expectation. Mangyari ang napakagandang kaganapan sa aming buhay na hindi pa namin nararanasan simula nung kami isilang pa. Kaya salamat po. At ito ay kamangha-mangha at kagilagilalas. We are just supersizing our God, because you are a God who is full of surprises. Salamat po sa iyong lahat ng papulit parangal, ng aming samod na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay naririto para maging gising. Amen. So dito po sa talatang ito, I just want to divide, expound, and put the scripture reference into line. Na ang kamay ng Diyos ay nasa pangitain po ni Ezekiel. As I was studying this scripture, that this prophecy is all about the people of God sa Israel. Na ang kanyang bayan ay muli niyang babalikan, manunumbalik at sasamba sa Diyos ng kanilang mga ninuno na sila Abraham, Isaac at Jacob. Kaya habang ito po ay aking binubulay, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kasapatang mensahe. Hanggang kanina, kasapatang mensahe na akma doon sa tema na kung saan kaming lahat ay hindi mapapanawan ng pag-asa, hindi mapapagod, hindi panghihinaan. But those who wait upon the Lord will mount up on eagle's wings. Amen. Because you heard the truth and you perceive the truth. Narinig ninyo ang katotohanan at inunawa ninyo ang katotohanan. It's been 8 days. Napakahaba na po ng 8 araw. At naniniwala po ako sa naunang 7 gabi ay may nalilikha ng napakagandang nilalang sa inyong pagkatao. Nababago na ang inyong ugali at nababago na ang inyong gawi at nagkakaroon kayo ng pangunawa na sa tuwing kayo may pangangailangan, hindi sa Bombay lalapit, kundi sa ating Diyos na may-ari ng langit at lupa. Amen. Na hindi ka tatakbo sa iyong biyanan, hindi ka tatakbo sa iyong manugang, ikaw ay tatakbo sa ating Panginoon. The foundation has been established.
ang pundasyon ay nahukay at naitaguyod at naipagtibay sa ating pakikinig. The Bible says faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing of what? The Word of God. If you have the Word, you will have a sword. In this life, there are battles. For us to live in a holy life, it's very difficult. In our generation, marriage has been attacked. Same-sex marriage. Mga parehas na lalaki nagsasama, babae nagsasama, at marami na ngayon sa ating panahon, nagsasama kahit hindi kasal. Gusto lang ay magkaroon ng souvenir. Maraming mga kabataan ay nagkakaroon ng premarital sex before marriage, and we are under attack. And the church should not give up the standards of God. The world is at worst. That's why we need a church that is at best. Hallelujah. Hindi nyo po narinig. Ang mundo po daw ngayon ay napakasama at kailangan ng simbahang matatag, malakas, maliwanag at may kapangyarihan. Please forgive me with this word. Ang simbahan na walang himala, walang kwenta. Pero ang simbahan na laging may himala ay nakakakita ng ebidensya na buhay ang Diyos at siya'y tuloy-tuloy pag kumikilos. Hallelujah. Sapagkat ang simbahang may himala, kinukwenta niya ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon na simula pa sa iyong pagkabata, tapat at napakabuti ng ating Panginoon. I was once young, but I have never seen the righteous forsaken. Amen. You count the blessing because God is good forever. God is good to me and God is also good to you. My message for tonight, all we need is revival for survival. Again, revival for survival. For us to survive in this dying generation, perishing ang nasa sanlibutan. They tend to give remedy in their problems by using drugs, alcohols, nicotine, sigarilyo, partner after partner, career after career. Yun ang akala nilang tunay na kaligayahan. Pero ang tunay na kaligayahan ay nasa Diyos. Kaya nga po yung nangyayari sa Israel, compoundedly, connectively, it is similar on what is happening in the church. The church is like a walking dead person. They are so afraid and they are limiting the works of the Holy Spirit. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ako po si Nora Lucero, General Secretary ng Philippine Bible Society, at kayo po ay aming hinihimo to celebrate National Bible Week in 2015. That will be from January 19 to 25, 2015. Ang ating pong tema ay sharing God's Word, empowering the poor, transforming the land. At ang ating pong scripture text ay binasa natin sa Psalm 41 verse 1 and Luke 6:20. Ang National Bible Week po ay merong suporta ng ating gobyerno sa pamamagitan ng 3 presidential proclamations na iginawad ni President Ferdinand Marcos, President Cory Aquino at saka si President Fidel Ramos upang bigyan ng kahalagahan
ang salita ng Diyos na siyang nagbabago ng buhay ng mga tao. Importante ho na basahin natin ang Biblia sapagkat ito ang ating mapa ng buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay. Nagtuturo po ito kung ano ang tama at mali at kung sino man ang magbabasa nito araw-araw. Ang pangako ko ng Biblia, bibigyan ho kayo ng kaayusan sa buhay, magiging pagpapala po ang Biblia sa inyo. And so, we are encouraging everybody to celebrate National Bible Week. Paano po ba natin pinagdiriwang ang National Bible Week? Marami pong paraan. Pero meron pong tatlong mahahalagang activities na gagawin po sa pangunguna ng Philippine Bible Society, at ito ay in partnership with the many churches and fellowships, ministerial fellowships all around the country. Ang una po dito ay yung tinatawag po nating I Proclaim. Ito ho ay ang straight reading ho ng Biblia mula umaga hanggang hapon. Ito ho ay gagawin sa January 19, 2015. At ito ho ay mangyayari sa mga flag raising ceremonies na gagawin ho ng local government units in partnership nga po doon sa mga simbahang naroon sa kapaligiran ng ating mga iba't ibang lugar. Dito ho sa Metro Manila, Quezon City, at kung saan-saan pa. Luzon, Visayas, Mindanao po ito. Ang pangalawa pong activity ay Fun Run for the Bible Cause. Ito ho ay ang pagsasama-sama ng mga sports enthusiasts sa isa hong Bible Run. At ang ginawa ho natin dito ay regional na ho. Nung dati ay meron tayo nito sa Metro Manila for 2 consecutive years. Pero ang ginawa na po natin ngayon, regional na, upang ipagdiwang ang Biblia doon sa mga iba't ibang lugar. Gagawin po natin ito sa January 24, 2015, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga sa iba't ibang lugar ho. We encourage you to coordinate with the churches and fellowships in the area at sumama po kayo sa ating Bible Run. Meron din po tayong handwritten Unity Bible. Iyon naman ho ay pagkakataon upang tayo ay magsulat ng Biblia, upang tayo ay maranasan natin na maging modern day scribe. Iyon naman ho ay pwedeng gawin after the Bible Run. Pero marami pong paraan. Paano natin ipinagdiriwang ang National Bible Week? So, una, meron ho tayo mga posters and materials that are available to our churches. Ang iba ho ay nagdiriwang sa pamamagitan ng mga Bible quizzes, mga art contests, essay contests, and other scripture engagement projects. Yung iba naman ho ay nagko-conduct ng mga parada at mga motorcades sa mga communities. Yung iba naman ho ay we encourage everybody na gawin hong very active at very colorful at meaningful ho. Nasa sa mga lugar na ho o simbahan o mga communities ang pagsa-celebrate nito. Kailan po ulit ito? January 19 to 25, 2015 sa tema pong Sharing God's Word, Empowering the Poor, and Transforming the Land. Magandang araw po sa inyong lahat. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa They're just limited by the things that they can't comprehend. Nililimitahan nila ang kayang gawin ng banal na spirito. Ayaw nila ng expansion. Gusto nila ay containment. Kaya maraming natatakot na hindi nila maunawaan ang paghakbang sa kalakihan ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. We have a lot of battles. We are pressed in every side. We've been like a drink offering being poured out and being emptied.
Kasosweldo mo pa lang, wala na kaagad yung sweldo mo. But how come it will come into reality that the man on stage, in the pulpit, on the television, on the radio, is keep on saying na pagpapalain ka at pagpayayamanin ka ng Diyos? Well, that is supernatural. That's why the word super will override the word natural. Because in the natural, you cannot believe it. But in the supernatural, God is involved with the impossibility because that is His expertise. Kaya nga po dito sa Ezekiel chapter 37, ang sabi ng Diyos kay Ezekiel, look at the dry bones. Balikan nga po natin sa verse 1. They're crossing in the valley in a vision, full of bones. Pagka buto na lamang po yung nakita mo, it is not alive anymore. It is not a living things. Rotten na, pabulok na, pagbuto na lang po. Ibig sabihin, kinain na yung laman, wala nang kutis, wala nang itsura, puro buto na lang. At kung titingnan po natin, ito po'y ebidensya ng maraming madugong labanan. Somebody gave up and somebody just finished the race that is set before him. Kaya nga po, pag pupunta kayo sa sementeryo, a lot of them died with their dreams inside of them. Kaya kung pupunta ka po sa sementeryo, marami po doon. Marahil ay hindi nasa kalangitan o sa paraiso sa piling ng ating Panginoon. Because some of them, they did not accept Jesus Christ as their Lord and Savior. And some of them did not accomplish the books that they are about to write, the songs that they're about to compose, the preaching that they're about to preach, the company that they're about to manage. Kaya yung buto ay palatandaan ng katapusan. Palatandaan ng iyong mga frustrations, ng iyong mga desperations, at ng iyong mga uncertainty na nangyari sa iyong buhay at hindi mo na ito napagpatuloy. The bones represent that it is a dead end, that you have done the things that is assigned to you. And then as we go on to verse 2, and caused me to pass by them, round about, and behold, there are many bones. So meaning, maraming mga buto ang naroroon, halos inaagnas, wala ng kabuluhan. I challenge you, church, we need to survive in these trying times. Our economy is not the Philippine government or the Philippine economy. Our blessing does not depend on the exchange rate of dollar to peso. Amen. Our blessing does not depend on the growth of the economy. Our blessing depends on the great God who said, I am Jehovah Jireh, the Lord who provides. And when you ask, you will receive. Hallelujah. Kaya sa iyong kalagayan, magkaroon ka ng katatagan na hindi ka papayag na ikaw ay mamamatay na hindi nakatira sa isang bahay na sa iyo. Hindi ka papayag na hindi ka makapagpaneho ng sasakyan na hindi ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. At hindi ka rin papayag na ikaw ay maglilingkod sa isang mahirap na simbahan sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay at tapat at napakabuti. He will bless you in the province and He will bless you in the city. He will bless you coming out and He will bless you in coming in. I will not walk in the valley of bones. I will walk in the valley of the shadow of death, but I will fear no evil because the Lord is my shepherd and I shall not want. He will deliver me and He will let me lie down in green pasture. Hallelujah. Hallelujah. You pass through the valley, but you will get through. You will pass through. You will survive because you are alive. So when you are revived, you are putting back the energy and the restoration power of Jesus Christ. Revival defines us what happened in the church. Evangelism is what happened to reach out the unbeliever. So ang revival para sa mga mananampalataya. And Jesus once said, how can a blind man save another blind man? So you need to be enlightened with the truth so that you can encourage somebody. I was once lost, but now I am found. I was once poor, but now I am driving my own car. I was renting a house, but now I have a house. Wow.
You are in a revival so that you will see the manifestation that God is not yet finished with you. The finished work is finished, but God is not yet finished with you. Don't put a period or a question mark what God has opened. Your book is open. Your testimony is open. Hallelujah. Your bank account is open. Hallelujah. Your life is open for surprising magnificently na mangyayari sa iyong buhay. Meron po akong isang kakilala. Siya po ay napakasipag. Simula pagkabata, kasama sa youth ministry. Nakasama sa mga maraming misyon at ministeryo. Pero sometime, 1.5 years ago, ito pong aking kaibigan na ito ay na-diagnose sa malubhang sakit. Ang sabi ng doktor, you have only 3 months to live. But what they did, they alerted the prayer network of the church. Is anyone among you sick? Call the doctor in PGH. Yun po ba ang sinabi? Is anyone among you sick? Call the doctor of St. Luke's. Amen. Yun po ba ang sinabi? Is anyone among you sick? Call the elder. Call the pastor. Call the bishop. Hallelujah. And the doctor said, 3 months to live kung hindi ka magpapakimotherapy. And the church cried out. We prayed and prayed. But there is a battle between the thoughts. Magpapacheck up, magpapakimo, they have the money para magpagamot. Pero they stand by faith that God is the healer. They will not let these dried bones, that her bones will be in the valley. You are not buried, you are planted in the house of God. So when you are buried, sabi ni David, pag ako po'y namatay na, mababawasan ng magpupuri sa iyo. Pag ako'y nasa libingan na, tapos na ang aking assignment, kaya buhayin mo ako at ako'y magpupugay at magiging maingay sa pagpupuri at ipagsasabi ang iyong kadakilaan. The goodness of the Lord is from everlasting to everlasting. There is no life in Sheol. Kaya nga sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name, and don't forget His benefits. As you bless the Lord with all your heart. The Lord is the lifter of our head. The Lord is the one who will grant you success. And the Lord will give you the desires of your heart. Even the young lion will suffer and lack anything. But those who trust in the Lord will never lack any good thing. For the angel of the Lord encamps to those who fear Him. And those who call upon the name of the Lord will be saved. Hallelujah. Ang mga leon ngayon nagugutom. Ang mga hayop ay namamatay. Pero we are numbered and God knows how to accomplish what He promised. At ang kapatid na ito ay nanalig, nagsimba, nagpatuloy, umatid ng revival. Minsan nakamask pa. Iniisip ko tuloy sino kaya dito may mabahong hininga at nakamask pa ito? But, forgive me, pero yun po kaya nakamask to avoid contamination para hindi po siya mahawa dahil mahina ang kanyang physical system. Ang sabi ng doktor, at ng kanilang kamag-anak na doktor, kinumpirma yung sinabi ng doktor, pati ng kamag-anak na doktor, na hindi na siya magtatagal at ganun nga ang magiging kahihinatnan. The doctor can treat us, but they can be in malpractice. But only God can heal us. Amen. The doctor can give you medication, but God, when you ask, there's no condition. Sa pananalig mo, ikaw ay katatagpuin ng ating Panginoon. Sa pagtawag mo, ikaw ay makakasumpong. Kaya kung pinaniniwalaan mo na ikaw ay hindi para sa hukay, yun ang mangyayari sa iyo para ikaw ay makapagbigay ng pugay sa ating Panginoon. Hallelujah. So when you plan death and defeat, that is your containment. At ang kapatid po na ito, ay ang akin pong kinakapatid, walang iba. Still single, napakaganda. Si Sister Sarina Astor. Pakipokus nga. Yan po ang buhay na himala. Sabi ng doktor, may lupus.
Ang sabi nila, magpapakapuspos sila sa Panginoon at ang lupus ay mawawala sapagkat ang lahat ay tinubos ng dugo at mga latay ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. There is a revival that is taking place, that is happening for every believer. The believer should be blessed beyond imagination, beyond what you can expect or imagine. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na alas 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. For God is able to do exceedingly abundantly above what we ask. Because trusting God gives us unlimited confidence. Ang pagtitiwala kay Yahweh, binibigyan ka ng tapang at lakas sa kaloob-looban that this battle belongs to the Lord. And this battle will always crown me with victory, honor, and glory. Kaya pag may labanan, I'd like to say, I congratulate you because your faith is being tested. Your faith is being tried, purified 7 times like as the silver and gold is purified. Why do we need revival? For you to get back your dominion and your position. That you are crowned. You are created a little lower than the angels. You are a chosen nation, a holy nation, a peculiar and a special person, the apple of God's eyes. Kaya kayo dumadalo ng revival, it's not because of us. It's because of what God is doing in the nature and the realm of the supernatural in the atmosphere, that your weapon is not carnal. Your weapon is in the power of Jesus Christ. You have the armor of God and you are full of confidence because you are so blessed and handpicked by God. The great work of the gospel is to communicate life and light. You are the light of the world. Kaya kapag ang believer hindi pinagpapala, ang believer mahina, malnourished, there is something wrong on the food diet that you are taking off or you are eating. Nakakasunod po ba tayo? Kaya kapag ang Kristiyano ay matatakutin at mapanglawin at mahina, at maraming paniwalaing pamahiin, mga kapatid, the church that you are went or you're going to be fed is not sustainably giving you any good diet. Kaya kapag ikaw ay matampuhin, lipat ng church, there is a problem with the diet that you are eating. Pero dito sa church na ito, sa Diyos ang lahat ng papurit parangal, babalik kayo sa inyong mga simbahan, hindi para palitan ng pastor, kundi para tulungan ng pastor. Pastor, mangarap tayong magkaroon ng programa sa telebisyon. Pastor, mangarap tayo na magkaroon ng programa sa radyo. Pastor, mangarap tayo na magkaroon tayo ng gusali. At pastor, mangarap tayo na makapagpadala ng mga misyonero sa iba't ibang bansa. Because when you capture the bigness of God, it will download into your system that nothing is too hard. Nothing is too difficult.
And nothing is too impossible for God. Kaya nga mga kapatid, the two sides are battling for us. Hell is taunting us. He sends temptations. He sends trials. Nagpapakabanal ka, pero darating ang tukso. Darating ang lagay sa opisina. Darating ang babaeng magpapapansin sa iyo. Darating ang lalaki na magbibigay sa iyo ng kung ano-ano, na ikaw naman ay kikiligin bigla. Amen. You should be watch out and be careful. Put a guard and put a standard. Kaya nga ang sabi ni Jesus, watch and pray that you will not fall into what? Into temptation. Because once you fall, it's really hard to get back. Kaya nga ikaw ay nasa revival to maintain the winning streak. Magpatuloy ka sa laging pananalo at hindi ka matitinag sa tukso ng kaaway at ng kalaban at makita mo at masumpungan, itong pinagtitiisan ko ay walang katumbas sa pagpapalang aking makakamit. Pinagtatawanan ka man ng mga nasa paligid mo, nilalait ka man ng iyong mga mahal sa buhay, pero tandaan mo, you will laugh and you will have the full of blessing because now is the time of favor. Now is the day. This is the night that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. You will have the last laugh. Naalala ko tuloy ang isa sa aking kaibigan. Pinagtatawanan po niya ako. Dahil sa tuwing tinatanong ng aming teacher, anong trabaho ng tatay ko? Anong sinabi kong pastor ang tatay ko? Ako yung pinagtatawanan niya. Tatay mo pala sila, praise the Lord, praise the Lord. At simula po noon, nahihiya ako na sabihin kong pastor ang tatay ko kasi nakakantsawan ako eh. Dahil kami daw mga palahingi lang, nakaasa lang sa mga tao. But the point is, ang pagiging pastor pala is more than just a job. It's more than just a career. It is a calling. Sapagkat naunawaan ko po, kaya pala kami pinagpapala, hindi dahil kami lamang ay nagtuturo na magsabi kayo magtanim, mag-offering. Abay, tingnan po ninyo. Ang pastor, attorney. Ang pastor, minsan nagiging na ring doktor. Dadalhin ko ba sa ospital? Pastor, ang aking anak, ano po bang gagawin natin dito, pastor? Pastor, ganito, ganyan. Magpapakasal po ba? Nagsasama na. You are always acting more than what you are called to do. Sabi ko, hindi pala nakakahiya maging pastor. Ito ang pinakadakila. It is a noble task. Dahil hindi kami nakaasa sa 15th and 30th month or sa 13th month pay, pag may napagpala, yung kaya mong swelduhin at kitain ng isang buwan, minsan 10 doble pa yung ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Because we are not living by paycheck to paycheck. Once God check your heart, you will have more than enough. Amen. Makakapagsuot ka ng peragamo na 27,000 pesos. Hallelujah. 2 taon na, hindi pa rin napupudpod dahil ito ay biyaya at bigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa aking pera, hindi ko ito bibilhin. Pastor Kenneth, nasan ka ba? Ay, nandito sa opisina at nag-iintay ng pagpapala. Halika dito sa Rockwell at tayo magkape. Isama mo ang tatay mo. At kami lumakad sa butik ng Peragamo. Nagsukat kami ni Daddy. Walang size yung para sa akin. Anong tinignan kong presyo? 28,500. Binalik ko. Baka mamaya, sabi naman, masyado naman oportunista tong pastor na to. Mahal pa yung pinili. At sabi ko, Brad, mahal po ito. Sa floor shame na lang po kami, 4-5. Sabi niya gano'n, Pastor, pag floor shame ang binigay ko sa iyo, floor shame lang din ang pagpapalang tatanggapin ko. Kaya dahil kayo lingkod ng Diyos, wala kayong inaasahan kundi ang Diyos. Pinapanalangin ninyo ako, kaya ako ngayon ay pinagpala. Halika kayo, Pastor, magsukat ka. Ito pong masaya. Wala pong size para sa akin. At nandun po, tinawag yung manager. Manager, naka-Amerikana. Ngayon lang po ako nakakita ng tindahan ng sapatos, naka-Amerikana at naka-necktie at naka-long sleeve ang nagtitinda at napakabango. Pag pumunta ka sa iba't mga department store at mga shoe store, bahala ka. Tulungan mo ang sarili mong maghanap. Pero ito, nag-iintay na ilabas ang pera para makabili ng kanilang produkto. Amen? Siguro, pag 2 o 3 silang benta sa maghapon, masaya na yung manager.
At ang sabi ng mamang kasama ko, ilabas ang lahat ng size na pwede kay Pastor Kenneth para tuloy akong si Cinderella, mga kapatid, nakaganon pa ako. Size 8, please. Size 7.5, hindi kasya. At yung last pair, na size 7.5, alam nyo na ang size ng paa ko, 7.5. American size 8. Hallelujah. Just kidding. 7.5, nagkasya. Pero medyo maluwag pa. Sabi, Pastor, hindi po pwedeng uuwi ka na hindi mo dala yung sapatos. Anong pwedeng ilagay dito para hindi maging maluwag? O bigyan ng mamahaling cork, ang isang cork, 350 pesos, isang piraso. O di dalawang cork, 700 pesos. At nung isinuot ko po, ay parang nga akong si Cinderella, parang prinsipe. At sabi ko, Kuya, napakamahal po nito. Sabi ko, Brad, napakamahal po nito. Huwag kang mag-alala. Pinagpala lamang naman ako ng Diyos ng 2 milyon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bumaba kami sa Rockwell. Taas noo. Gusto ko nang isuot. Kung ano ba talaga ang pakiramdam. Alam niyo po, napudpud na lahat ng sapatos ko. Pero itong nag-iisa kong sapatos na 28,500 hanggang ngayon ay buhay sapagkat ito ay patutuon ng kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon. And it did not just stop there. Pababa kami sa aming parking lot. Pastor, teka, nagugutom pa pala kayo. Kain muna tayo sa Japanese restaurant. Kain ulit kami. Nasa 5,000, tatlo lang kami kumain. Pastor, order pa. Kaya minsan, nagtataka na din ako. Sa susunod naman wag naman pagkain lang ibigay ninyo. Perahin nyo na lang. Mataba na kami. Amen po ba? Ako po'y overweight na Lahat na ng jogging at fasting, ginagawa ko na. Hindi pa rin ako pumapayat. Papaano? Sabi niyan, kain, biko, kain, leche plan, kain, puro kain. Ang perahin naman, paminsan-minsan pag may time. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Puro cake, pastillas. Talagang mananaba ang pastor ninyo. Isip-isipin nyo naman, baka kailangan ito ng paggasolina o bagong sasakyan, perahin naman natin. Pero pagkakain po namin, inakbayan ako at binigyan ako ng God bless charismatic handshake. Pastor, 10,000. Mag-grocery ka at ipapacial mo naman ang asawa mo. Sabi ko, ganito kabuti ang Panginoon. Ganito kabuti ang Panginoon. Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagkakaloob at pagsuporta sa mga misyon na inaabot ng ministeryong ito. Natapos po at naipamahagi natin ang ating pong mga biyaya sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya sa Women's Correctional. At sa lansangan po ng Binyan, Laguna, tayo po ay nakapamigay ng free hamburger. Kaya tuloy-tuloy lamang po sa inyong paghahandog ng kaloob at tandaan po natin ang maligayang nagbibigay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Suportahan ang gawain ito at maranasan ang pagpapala at biyaya na laging kakaiba sa pangkaraniwan. Hello friends, I'm Nora Lucero and the General Secretary of the Philippine Bible Society, and we would like to invite you to celebrate National Bible Week on January 19 to 25, 2015 on the theme Sharing God's Word, Empowering the Poor, Transforming the Land, taken from Psalm 41:1, Luke 6:20. We praise God for this opportunity that we can celebrate National Bible Week, and we enjoin you to come. Please, for more information, visit www.bibleorg.ph and call us at 526-7777. Thank you and God bless you. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text
Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Ako ay cupbearer lang ng aking ama, taga-baliktad ng tape sa radyo, taga-voice over dahil walang pambayad ng magbo-voice over. Yun po ang totoo. Kaya wag po kayo magsasawa sa boses ko. Dahil yun ang katotohanan na ako ang nagbo-voice over dahil pag bumayad ka ng magbo-voice over, 3,000 per project. Pero sa akin, libre. Pero ang Diyos ay napakabuti dahil lahat ng libre ay binibigyan ng Diyos na hindi discounted. Malaki ang ibinibigay niyang pagpapala sa lahat ng naglilingkod sa Kanya. Hallelujah! I have learned to trust God all the more. Iba't ibang season, iba't ibang pagpapala. But God is true to His Word. As He was with Abraham, He was with Isaac, and He was with Jacob, He was with David, He was with Solomon, He was with Jehoshaphat, He was with Hezekiah, He was with Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, He was with all the people, even in Jonah. He was even with Peter and Paul, and even when they are living right now, they will tell to you, don't stop, believe that God is good and He is working good for you. Hallelujah! Kung si Pablo at si Moses, si Elijah ay buhay sa ating panahon, sasabihin nila, kumapit ka lamang sa iyong upuan, ipasa ng seatbelt, bawal ang mag-backslide, bawal ang lumiko ang bahay, bawal magkabilang bahay, magpatuloy ka, mahalin mo ang iyong asawa, at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, iaangat niya ang buhay mo. Ang sabi ng Diyos, mula hilaga, timog, kanluran, idaragdag ng Diyos ang kinahuhumalingan ng lahat ng nasa sanlibutan. You will never be outclassed because our God is a God of first class. Minsan pumunta ang asawa ko sa bahay namin. Sabi niya, meron doon sa tapat natin, tindahan Tiangge. Binilihan ako ng short. Sabi ko, ang ganda. Magkano yan? 200 pesos. Sabi ko, mura naman. Ukay-ukay kasi. Sabi ko, Han, think big. Our God is a big God. Sabi ko, okay na tatlo lang yung aking short na papalit-palit, pero wag ukay-ukay. Amen. Sapagkat ang second hand ay para sa maliliit na pananampalataya. Amen. Amen po ba? Pero pag may nagbigay sa'yo ng damit o ano, tanggapin mo lang. Pero magpasalamat ka at magpuri, pero wag kang tatangkilik sa ukay-ukay. Mamay, may buni ang may suot noon. May hadhad, may kurikong, may kurimaw. Baka mahawa pa kayo. Di po ba? Dahil lamang sa 200 piso, ipagkaloob mo na lang kakuya sa Panginoon at magbibigay ang Diyos ng mas magandang pagpapala. May tamang panahon ng pagtitipid. May tamang panahon ng pagbabudget. Pero ang lahat ng lumalakad sa Panginoon, ang budget niya ay hindi kayang limitahan ng ipinapagawa ng Diyos sa Kanya. Sapagkat pag nagbigay ang Diyos, laging exceedingly and will surpass your budget. Hallelujah. Sapagkat pag ikaw ay nag-budget, you will bad get. Hallelujah. Yung bad lagi ang iyong makukuha. Pero when your budget is open, the windows of heaven are open. The strongholds are broken down. The Lord is raining down His favor, mercy, and blessing. And all you need is to catch up and be ready to be blessed with the Almighty God. Amen. Pag budget, you only get bad. Bad get. Ganun po yun. Buti sana kung baget, yung bagete na galing Ilocos, masarap po yun. Ano po? Pagkain na naman. Bagnet pala. Sorry. So, as we go on, sa verse 2, there is an open valley, and the bones were very dry. Sa book of Proverbs, chapter 17, verse 22, it signifies, number 1, the hope is lost. Pakitype, Brother Rog, the hope is lost.
Ito po yung sinisignify ng valley. The hope is lost. They do not know who to turn to. Wala na silang pag-asa. The bones are dried. Seemingly, bakit natuyo ang buto? Because they lack joy. The Bible says sa Proverbs 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, and a broken spirit drieth what? Drieth the bone. So when the bone is dry, there is a brokenness in the spirit. And the thing that can fix the spirit is the power of Jesus. The power of the works of Calvary. The power of redemption and reconciliation and redemption. In our own ways, we will always fail. In our own move, we will always be in despair. But God is always fair. God is fair. He will never let you move. The Bible says, for the righteous will run in the strong tower. And then number 3, they were cut off. Naputol ang kanilang ugnayan sa Panginoon. Kaya sila ay nasa lugmok at sadlak na kalagayan. Sa Ephesians chapter 5, verse 13 to 14. Kaya nga po mga kapatid, I'm so amazed. On the first 7 nights, ang dami na pong ginagawang himala ng Diyos. Naranasan ko, halos itaktak lahat ng laman ng wallet ko. Pero yung offering ko, halos kinukuha ko na sa dapat na nakareserba ng pambudget sa Pasko. Pero I remain faithful. When you pray, you fast, and you offer. Alam niyo po ba kung bakit strong ang presensya ng Diyos sa bawat gabi? Because somebody is praying, somebody is doing their fasting, and somebody is doing the studying the Word of God. Sabi ko nga, pwede bang sa sideline na lang ako? Ayoko mag-preach pagka nandun sa momentum ng tatay ko eh. Dahil nga nandun yung salitang intimidated. But when you stand in the pulpit, it's not you at all. It's God. Amen? Ephesians chapter 5 verse 13. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doth make manifest is light. So kung ano yung nailantad, ang naglantad nito yung liwanag. So when you turn off the light in this room, madilim. Hindi nyo makikita yung nunal ko dito sa aking baba, pagpatay ang ilaw. Pero pag binukas ninyo yung ilaw, makikita niyo yung may nunal pala ako dito sa baba ko, na medyo maliit pala yung isa kong mata. Makikita niyo yan. Everything will be revealed. So everything will become exposed. So when Jesus came, He exposed everything. That the wages of sin is death. All have fallen short in the glory of God. Kaya I have come so that you will live a joyful life and you will live abundant life. Amen. Kaya ang liwanag ay naparito para hindi ka magkukuya-kuyakoy, hindi ka magiging lulugo-lugo. Ikaw ay naririto para makita ang kadakilan at kaluwalhatian ng Panginoon. As Jesus walk, you will walk. As Jesus think, you will think like Jesus think. And as you believe Jesus, you will have the best in this life. Hallelujah. Kaya kung ano si Jesus, ganun ka din. Kaya kung siya'y nagtagumpay, be of good cheer. Do not be weary, do not be sad. I overcome the world, and you too will overcome the world. Hallelujah. Kaya saan man at anuman ang pangalan ng iyong simbahan, it doesn't matter. What matters most is Jesus is Lord all over the Philippines, and Jesus is Lord over my church, and Jesus is the everlasting God. Si Jesus ang ating Panginoon. Kaya kung ano ang isiniwalat sa liwanag, no more crying in the sun, no more picking up the milk that was spilled off. Wala nang pagtingin sa nakaraan. Hindi mo natitingnan yung girlfriend mo na hindi mo napakasalan.
Hindi mo natitingnan yung iyong matagal nang nililigawan na binasted ka. Ang titingnan mo na ay yung ngayon, sapagkat yung ngayon, yun ang iyong magiging napakagandang tadhana. And then sa verse 14, wherefore he said, gumising ang mga natutulog, bumangon ang mga patay, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng liwanag. Gising po ba kayo? O baka kayo may inaabangang telenovela? Gising po ba kayo? Baka kayo natatakot sa mister ninyong pag-uwi? Huwag kayong matakot, sapagkat ngayon pa lang, yung mister ninyong nagsasabong, sasalubungin kayo ng isang napakagandang halik at yakap at magsasabing, honey, isama mo na ako sa iyong dinadaluang Greg Durante na yan. Isama mo na ako sa Bible study sapagkat itinakwil ko na ang buhay na pangit at hindi nakakalugod sa Diyos. Awake, thou sleepest. Kayong mga natutulog. Sino ang mga natutulog? Yung mga hindi makapaniwala sa imposible. Sino yung mga tulog? Yung mga maligamgam. Yung mga pakiramdam niya, siya lang ang magaling. Sino ang mga natutulog? Yung pakiramdam niya, sarili lamang niya. Kapag wala ako dito sa gawain ito, hindi tatakbo ang gawain ito. Sino naman ang magsasabi ng ganoon? Yun ang mga natutulog. Sino ang mga natutulog? Ako ang malaking mag-tithe sa church na ito. Kaya pag ako'y umalis dito, tingnan natin at titimbuang ang finances nila. Yun ang mga natutulog. Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ako po si Nora Lucera, General Secretary ng Philippine Bible Society, at kayo po ay aming hinihimo to celebrate National Bible Week in 2015. That will be from January 19 to 25, 2015. Ang ating pong tema ay sharing God's Word, empowering the poor, transforming the land. At ang ating pong scripture text ay binasa natin sa Psalm 41 verse 1 and Luke 6:20. Ang National Bible Week po ay mayroong suporta ng ating gobyerno sa pamamagitan ng 3 presidential proclamations na iginawad ni President Ferdinand Marcos, President Cory Aquino at saka si President Fidel Ramos upang bigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos na siyang nagbabago ng buhay ng mga tao. Importante ho na basahin natin ang Biblia sapagkat ito ang ating mapa ng buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay. Nagtuturo po ito kung ano ang tama at mali at kung sino man ang magbabasa nito araw-araw. Ang pangako ko ng Biblia, bibigyan ho kayo ng kaayusan sa buhay, magiging pagpapala po ang Biblia sa inyo. And so, we are encouraging everybody to celebrate National Bible Week. Paano po ba natin pinagdiriwang ang National Bible Week? Marami pong paraan. Pero meron pong 3 mahahalagang activities na gagawin po sa pangunguna ng Philippine Bible Society. At ito ay in partnership with the many churches and fellowships, ministerial fellowships all around the country. Ang una po dito ay yung tinatawag po nating I Proclaim. Ito ho ay ang straight reading ho ng Biblia mula umaga hanggang hapon. Ito ho ay gagawin sa January 19, 2015 at ito ho ay mangyayari sa mga flag raising ceremonies na gagawin ho ng local government units in partnership nga po doon sa mga simbahang naroon sa kapaligiran ng ating mga iba't ibang lugar. Dito ho sa Metro Manila, Quezon City, at kung saan-saan pa. Luzon, Visayas, Mindanao po ito. Ang pangalawa pong activity ay Fun Run for the Bible Cause. Ito ho ay ang pagsasama-sama ng mga sports
sports enthusiasts sa isa hong Bible Run. At ang ginawa ho natin dito ay regional na ho. Nung dati ay meron tayo nito sa Metro Manila for 2 consecutive years. Pero ang ginawa na po natin ngayon, regional na, upang ipagdiwang ang Biblia doon sa mga iba't ibang lugar. Gagawin po natin ito sa January 24, 2015, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga sa iba't ibang lugar ho. We encourage you to coordinate with the churches and fellowships in the area at sumama po kayo sa ating Bible Run. Meron din po tayong handwritten Unity Bible. Iyon naman ho ay pagkakataon upang tayo ay magsulat ng Biblia, upang tayo ay maranasan natin na maging modern day scribe. Iyon naman ho ay pwedeng gawin after the Bible Run. Pero marami pong paraan. Paano natin ipinagdiriwang ang National Bible Week? So, una, meron po tayo mga posters and materials that are available to our churches. Ang iba ho ay nagdiriwang sa pamamagitan ng mga Bible quizzes, mga art contest, essay contests, and other scripture engagement projects. Yung iba naman ho ay nakoconduct ng mga parada at mga motorcades sa mga communities. Yung iba naman ho ay we encourage everybody na gawin hong very active at very colorful at meaningful ho. Nasa sa mga lugar na ho o simbahan o mga communities ang pagsa-celebrate nito. Kailan po ulit ito? January 19 to 25, 2015 sa tema pong Sharing God's Word, Empowering the Poor, and Transforming the Land. Magandang araw po sa inyong lahat. Sinong mga natutulog? Pag ako'y nawala dito sa church na ito, hindi na mabubuo ang praise and worship team. Pag ako'y nawala sa church na ito, wala nang mag-aasya. Kung gusto mong mawala ka na, bye-bye. Hallelujah. Sapagkat pag may nawala, magpapalit ang Diyos ng mas kaiga-gaya at hugpong sa pangitain na dinadala ng lingkod at alipin ng Panginoon. Sino ang mga patay? Yung mga patay ay yung getting by. Yung mga patay, masabi lang may dalang Bible, pero pag uwi, hindi naman binabasa ang Bible. Sino ang mga patay? Mapag-imbabaw. Sino ang mga patay? Yung mga taong walang pakiramdam. Sino ang mga patay? Hinahamon na, pero meron naman pera, ayaw magbigay. Yun ang mga patay. Mga manhid. Amen. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay gising at ikaw ay buhay. Sapagkat kung ikaw ay patay, dadalhin na kita sa libingan. So you are alive because of the light that Christ exposed in you. Ako po'y magtatapos sa Habakkuk chapter 3. So the dead bones represent frustrations, the things that has not been accomplished. Mga bagay na hindi naganap at hindi nangyari. Dahil sa katigasan ng ulo. What is the things that God hates? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Kaya po, posible na merong mga tao sa church ever hearing but not learning. Ka-amen yan mamaya, pero mamaya nakaburag na yan sa nanay niya. Ano ba naman? Ang hirap naman palang mag-taxi dito, mami, ang traffic! May mga ganun pong tao. At ang tawag po doon ay paimbabao. Akala mo'y mabait, santong-santo pagka dumadalo ng revival. Pero yung pala ay nagmumura. Kakatakot ang ganun pong tao. That's why we are here in revival to be changed. To get back the image of Christ. We are created in His own likeness and in His own image. Ang gwapo ko pala dahil kamukha ko ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang ganda mo din
dahil kamukha mo ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay balo, mapalad ka. Ang asawa mo ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay hiwalay sa asawa, babalik din ang naghiwalay at humiwalay sa iyo at sasabihin niya, mas sexy ka pala dun sa aking ipinalit sa iyo. Babalik sila, babalik sa bahay, sapagkat ikaw ay naniwala at nanalig na ikaw ay naging tapat at hindi nangalunya at nagtapat sa Diyos at sila ay kukubkuban ng kahihiyan at magsasabi, patawarin mo na ako. Ito ang 1 milyon, magpagawa ka ng bahay. Ito ang 1 milyon, ibigay mo kay Pastor Greg. Ito ang 1 milyon, bumili ka ng kotse sapagkat ako ay iyong pinagtyagaan at inakap sa aking kasalanan. Ang nagpapatawad ay pagpapalain ng Diyos. Ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Nasaan na ba ako? Habakkuk chapter 3. Last na ito, Habakkuk chapter 3. The prophet Habakkuk is crying. Habakkuk chapter 3 verse 2. O Lord, I have heard your speech, and I was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. Ang sabi ni Habakkuk, O Panginoong Diyos, narinig ko ang mga balita tungkol sa iyo. Paraphrasing, maring ganito ang iniisip ni Habakkuk. Nabalitaan ko nung panahon ni Moses, nahati ang dagat na pula. At nabalitaan ko nung panahon ni David, ginapi niya ang higanting sigulayan. At maaaring ang sabi din ni Habakkuk, maaaring nabalitaan ko din nung panahon ni Elijah, pinakain siya ng uwak. Amen. I have heard thy speech, thy word, thy report. Yun po sabi sa ibang translation. And report is all about bringing the things that would happen. It's all about news, balita. At ako ay nanggigilalas sa mga kamangha-mangha mong ginawa. Kaya ang sabi niya, O aking Panginoon, Lord, once again, do it again in the midst of corrupt government, in the midst of people who are perishing and does not believe in you. Make it known, and in your angry, in your punishment, remember mercy, na merong revival sa biyaya ng Diyos at may magtitipon-tipon sa luneta at tatawag sa iyong banal na pangalan. Ibuhos mo ang iyong kaluwalhatian, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan, iangat mo ang aming bayan at maranasan namin ang iyong kapangyarihan. And that's why we are here. We're interceding for our nation. Because we are in the bridge from the prophecy to fulfillment. Ang Kristiyano at ang mga revivalist, sila yung letter T-O. Prophecy to fulfillment. Kaya tayo ay nasa gitna. At hindi dapat mag-alinlangan at ating paniwalaan na ang Diyos ang magbabangon sa ating bayan. Ang Diyos ang magbabangon sa Pilipinas. Hindi ang tao, hindi ang gawa ng tao. Ang Diyos ang mag-aangat sa ating bayan. And we will not allow any move and any works of the flesh. We will just allow the works of the Holy Spirit. We will just allow the works of the Holy Spirit. We will just allow the work of the Holy Spirit. And when the Holy Spirit moves, walang magmamalaki, walang mag-aangkin na simbahan, walang mag-aangkin na gusali at bishop at pastor at apostol. Ang tangi lamang mapararangalan ay si Kristo ang nagangat ng ating bayan. Si Kristo ang magsasauli ng ating yaman at makikita nila ang Pilipinas na dating alipin at katulong sa Saudi at Singapore at Vietnam. Ang Pilipinas ang tutulong sa kanila para maranasan ang kapangyarihan at kabutihan at kadakilan at kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos ng Israel ay buhay. Hallelujah! And I am about to close. God is not yet finished with you. Isaiah chapter 60 verse 1, Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise. Speak to those dried bones. Ang sabi ng Diyos, magsalita ka, Ezekiel. Mabubuhay yang mga butong yan. And I'm speaking for the songs that you're about to compose.
I'm speaking for the books that you're about to author. I'm speaking for a pastor that will preach mightily in their church. I'm speaking about for the young people in this place that will rally this generation for Jesus. Ama naming Diyos na banal, tapat at napakabuti. Spirit touch the church. Steers the hearts of men. Revive us, Lord, as we come to you. Revive us. Send revival now. Send a great awakening in the midst of us, that we will fight the good fight of faith, that we will hate and fear no evil, because the Lord is our delight and our portion and the lifter of our head. Lord, I entrust everything to you. You're so worthy to be praised. In Jesus' name, amen. Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na alas 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga informasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Malugod po namin kayong inanyayahan sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na February 6, February 13, February 20, at February 27 at maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa